Jerome Evadorme, kuhang-kuha ang kiliti ng masa. Alam naman siguro natin lahat na sa bawat contest na ipinapalabas sa telebisyon, mapasayawan man o kantahan, laging mayroong crowd favorite o isang kalahok na hindi lang basta napapansin, kundi tunay na hinahangaan ng marami. Sa The Clones ng Eat Bulaga, isa sa mga naging sentro ng paghanga at suporta ng mga manunood ay si Jerome Evadorme, ang tinaguriang ka-voice ni Elvis Presley. Ngunit paano nga ba niya nakuha ang suporta ng napakaraming tao? Ano ang meron kay Jerome na hindi nakikita o naririnig sa iba? Unang dahilan, ang kanyang kakaibang talento. Hindi madali ang gayahin ang boses ni Elvis Presley, isang tanyag na mga awit na kilala sa kanyang dynamic vocal style at nag-uumapaw na confidence sa tuwing magpe-perform. Ngunit sa tuwing aawit si Jerome, tila buhay na muli ang alaala ng isang music hero na minahal ng maraming henerasyon. Ang husay niya sa pagkakahawig ng tinig ay hindi lamang teknikal, kundi may kasamang puso. Kaya't bawat nota ay umaabot sa damdamin ng kanyang mga tagapakinig. Ikalawang dahilan, ang kanyang dedication. Hindi makakaila na sa bawat labang kanyang sinalihan ay punong-puno ng effort at pusong ibinuhos. Hindi lamang basta pagkanta ang ginagawa ni Jerome, ito ay pag-alagaw sa isang imahe, isang character, at isang musika na mahal ng mga tao. Ang kanyang disiplina at pagsasanay ay nagbunga ng mga performance na consistent at kahanga-hanga. Ikatlo, ang kanyang pagiging simple at mapagpakumbaba. Sa mundo ng entertainment, madalas ay nababalot ng kumpiyansa at pagpapakita ng sarili ang entablado. Ngunit kay Jerome, ang nakikita ng tao ay kababaang loob. Sa bawat ngiti, sa bawat pagyuko, at sa bawat pasasalamat na kanyang binibitawan, nararamdaman ng tao ang kanyang sincerity, at ito ang isang katangiang hinahanga ng marami, ang pagiging totoo sa kabila ng spotlight. Ikaapat, ang kanyang kakayahang magbigay ng nostalgia. Para sa mas nakatatandang henerasyon, si Jerome ay naging tulay upang muling marinig ang musika ng kanilang kabataan. Habang para sa mas batang audience, siya naman ang nagsilbing gabay upang makilala at ma-appreciate ang isang music hero tulad ni Elvis Presley. Sa ganitong paraan, nahuhulog ang loob ng iba't ibang henerasyon sa kanyang talento. Ikalima, hinahangaan siya dahil sa kanyang resilience. Hindi laging panalo ang naging resulta ng kanyang laban sa The Clones. Naranasan niyang matalo, mawalan ng pagkakataon, at minsang hindi paboran ng hurado. Ngunit kahit na ganoon, nanatili siyang matatag, nagpatuloy sa pag-awit, at higit sa lahat, nagpatuloy siyang minahal ng mga tao. Para sa marami, siya ay simbolo ng lakas ng loob at determination. At ika-anim, ang pinakamahalaga sa lahat, hinahangaan si Jerome dahil sa kanyang kakayahang magbigay inspirasyon. Sa kanyang kwento, nakikita ng mga manunood ang aral na hindi hadlang ang pagkatalo para magtagumpay. Nakikita nila na minsan, ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa tropeyo o titulo, kundi sa bilang ng pusong nahipo ng iyong musika. Sa social media, malinaw ang mga ebidensya ng paghanga. Mga video clip niya ang nagiging viral. Mga larawan niya ang pinag-uusapan. Mga komento ng suporta at pagmamahal ang bumabaha sa bawat post. Para sa netizens, si Jerome ay hindi lamang contestant, kundi inspirasyon na kanilang hinahangaan at ipinagmamalaki. Kung susumahin, ang mga dahilan ng paghanga kay Jerome ay malinaw. Ang kanyang talento, ang kanyang dedikasyon, ang kanyang pagiging simple, ang pagbabalik ng nostalgia, ang kanyang resilience, at ang inspirasyon na kanyang hatid. Sa huli, si Jerome Evadorme ay hindi lamang ka-voice ni Elvis Presley. Siya ay naging tinig ng mga taong naghahanap ng aliw at inspirasyon. Siya ay naging mukha ng isang simpleng tao na, sa kabila ng lahat, ay nakahanap ng tagumpay sa puso ng masa. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, patuloy siyang hinahangaan ng napakarami. Dahil sa bawat awit ni Jerome, ramdam ng lahat na ang musika ay hindi lang para sa pandinig, ito'y para sa puso.